Naisip mo na ba kung paano nagsimula ang mundo? Sino ang gumawa ng langit, karagatan, at mga bituin? Tingnan natin ang pinakasimula ng Biblia, noong ginawa ng Diyos ang lahat. Sa simula, kadiliman lang. Ipikit ang iyong mga mata ng mahigpit, mas madilim pa dun. Pagkatapos ay sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At lumitaw ang liwanag, tulad ng kanyang iniutos. Inihiwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman at tinawag ang liwanag na araw, at ang kadiliman ay gabi. Tiningnan ng Diyos ang kanyang ginawa at nakita na ito ay mabuo. Sa ikalawang araw, tumingin ang Diyos sa tubig at sinabi, magkaroon ng langit upang paghiwalayin ang tubig sa ibaba mula sa tubig sa itaas. At lumitaw ang isang magandang kalangitan, na lumalawak sa ibabaw ng lupa. Tumingin ang Diyos sa langit at nakitang mabuo ito. Sa ikatlong araw, iniutos ng Diyos, mag-ipon ang tubig, at lumitaw ang tuyong lupa. Ang tubig ay sumunod, na bumubuo ng mga karagatan, ilog, at lawa, habang ang tuyong lupa ay tumaas upang lumikha ng lupa. Tinawag ng Diyos ang tuyong lupa na earth, at ang naipon na tubig ay mga dagat. Ngunit ang Diyos ay hindi tumigil doon. Muli siyang nagsalita at sinabi, tumubo ang mga halaman sa lupa. Kaagad, ang mga puno, bulaklak, palumpong, at damo ay nagsimulang tumubo sa lahat ng dako, natakpan ng lupain ng mga berdeng dahon at magagandang kulay. Tiningnan ng Diyos ang lupa, dagat, at halaman at nakita niya na ito ay mabuo. Sa ikaapat na araw, sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga liwanag sa langit upang paghiwalayin ang araw sa gabi. Ginawa niya ang maliwanag na araw upang sumikat sa umaga. Magpainit sa lupa at tutulong sa mga bagay na lumago. Nilikha niya ang buwan upang magliwanag sa gabi at pinuno ang kalangitan ng hindi mabilang na mga bituin na kumikinang sa kadiliman. Tiningnan ng Diyos ang araw, buwan, at mga bituin at nakitang ito ay mabuo. Sa ikalimang araw, pinuspos ng Diyos ang langit at ang tubig ng mga nilalang na may buhay. Nilikha niya ang lahat ng uri ng mga ibon upang lumipad at pumailanglang sa kalangitan. At sa tubig, ginawa niya ang lahat ng uri ng isda at nilalang sa dagat, mula sa pinakamaliit na isda hanggang sa malalaking balyena, lumalangoy sa karagatan at ilog. Tiningnan ng Diyos ang mga ibon at isda at nakitang sila ay mabuo. Sa ika-6 na araw, sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga hayop sa lupain. At tulad ng sinabi niya, lumitaw ang lahat ng uri ng hayop, mga leon, elepante, zebra, tupa, at marami pang iba, bawat isa ay kakaiba at kamangha-mangha. Pagkatapos ay gumawa ang Diyos ng isang bagay na napaka-espesyal. Nilikha niya ang mga tao. Una, gumawa siya ng isang lalaki na nagngangalang Adan, at kalaunan ay gumawa siya ng isang babae na nagngangalang Eva. Ginawa niya silang maging katulad niya sa isang espesyal na paraan, upang pangalagaan ang lupa at lahat ng nilalang nito. Tiningnan ng Diyos ang mga hayop at tao at sinabing ito ay napakabuo. Sa ika-7 araw, tiningnan ng Diyos ang lahat ng kanyang ginawa, at siya ay nalulugod. Ang kanyang trabaho ay kumpleto, at lahat ay maganda at mabuo. Kaya nagpahinga ang Diyos. Ginawa niya ang ika-7 araw na isang espesyal na araw, isang araw upang tamasahin ang kanyang nilikha at magpahinga. Lahat ng nakikita natin, ang maliwanag na araw, ang malalalim na karagatan, ang maamong hayop, at maging tayo. Ginawa ng Diyos ang lahat. Kaya sa susunod na makakita ka ng ibon sa langit, ang mga bituin sa gabi o ang magagandang bulaklak, tandaan, ginawa ito ng Diyos, at ito ay nabuo.